Meron pong survey na ginawa ang Okta Research Group tungkol sa issue ng impeachment. Alam ba nyo na lumabas na 80% yes, pabor na ituloy ang impeachment laban kay Sara Duterte. 14% lang ang nag-no. Parang yes or no ang tanong dun sa survey ng Okta na simula noong July 17 or July 12 to 17. 5 days nationwide na survey nila. Yes or no? Ang sagot yan. 80% ang nagsabing yes, dapat ituloy ang impeachment kay Sara. 14 lang. 14% lang ang no. So, ang laki po nun. Yan ay boses ng mamamayang Pilipino. Paano ngayon yan, Korte Suprema? Kung ang taong bayan pabor na isa lang sa trial para madinig ang kanyang depensa at pagkakataon namang magkaroon siya ng pagdepensa sa inyong sarili. Ang sabi ng Korte Suprema sa kanyang ruling, mali ang Kongreso dahil hindi binigyan ng pagkakataon si Sara Duterte na makasagot at may pagtanggol ang sarili. Kung itinuloy ang impeachment dito sa Senado, ito yung pagkakataon na may pagtatanggol na ang kanyang sarili, hindi ba? Ayan ang sabi ng Supreme Court. Hindi rin binigyan ng pagkakataon. Ngayon, kung itutuloy ang impeachment, dahil pumapabor ang 80% ng mga Pilipino, yan yung pagkakataon para ipagtanggol ni Sara ang kanyang sarili sa graft in corruption, betrayal of public trust. Yan ay survey, July 12 to 17, ngayong month na ito. Okta Research Group, respetadong organization, non-government organization na nag-survey. Mataas yun 80%. O ano yung masasabi diyan? Survey yan hindi sa akin galing yan. Okta ang nag-survey. Puntahan nyo yung website nila kung ayaw nyo maniwala. Pero maniniwala naman kayo siyempre, di ba? Okay? At dahil dyan, ito bang 80% na ito, baliwala? Hindi ba ito ipaglalaban ng mga senador, judges? Definitely, pinaglalaban ng Kongreso dahil hindi nga nila matanggap. Although kanilang respeto ang Supreme Court ruling, pero hindi nila matanggap na sila nagkamali o mali. Kaya nga magpapalit sila ng motion for consideration. So ang tanong sa mga 18 o 19 na senador, led by Senate President Escudero, baliwala ba sa inyo ang 80% ng mga Pilipino nagsasabing yes, bigyan ng pagkakataon si Sara na ipagtanggol ang kanyang sarili, magkaroon ng impeachment trial? Yan po ang gusto nila. Kaya naman tayo ay nagtatanong. Okay? Senador Escudero, abogado, okay? At nakaintindihan mo. Ikaw dahilan kung bakit na-delay na umabot ng halos magkakalahating taon na, 6 months na pagdating ng August 5, eksakto, kalahating taong na-delay ang impeachment after matanggap mo ang article of impeachment mula sa Kongreso na wala yung kaagad-agad na trial. Iba yung interpretation mo. So, tinatanong natin. Definitely yung 5 minority, mga senador, si Soto, Lacson, Ligarda, Subiri, at saka si Hontiveros, gusto nilang magkaroon ng trial. Pero siyempre 5 lang sila. Talo sila ng 19, lalo na yung mga pro-Duterte. Ang identification nila, pro-Duterte senador. Pasintabi na, hindi ko nila lahat. Mahirapan talaga. Numbers game ang kwentahan dyan. So, medyo mahirap talaga. Okay? Sunod na ating pag-usapan, nagpasalamat na po si General Torre, III, PNP Director General sa mga donors, supporters, kung bakit siya nakalikom ng more or less ay 16,300,000 cash plus mga items, mga rice, dilata at iba pa, more or less daw mga 20 million na na-donate niya, tutulong sa Red Cross, Quezon City, DSWD, mga taga-Baseco Compound at iba pa ng biktima ng typhoon at flooding. Yan po yung kinita dun sa ininjan, hindi sinipot ni Baste. Kaya nga may kabiruan ngayon. Basta umiwas, basta nawala si Baste, wala nang iba. Ayan ho ang nangyari. Okay? So ganun pa man, ay ibinigay na po ang mga donasyon na yan. At nagpasalamat ang PNP Chief
sa mga donasyong ito. Pero ito po yung pinakabago. Wala na pong oras, hindi na po papansinin, hindi na po magpapaloko si General Torre PNP Chief sa muling paghahamon nitong si Baste. Hindi na daw magpapabudol siya. Kasi si Baste nagyaya ngayon, anytime daw, pwede na siya. Meron nga sinabing Tuesday at Wednesday pa, hindi na pwede yun. Sino ka naman para pagbigyan ng PNP? Dami-dami ng trabaho ng PNP. Nag-effort sila, nagbigay ng schedule, pinag-aabalahan, lahat-lahat, hindi ka dumating. Tapos ngayon, naghahanap ka ng ibang schedule. So sabi ni General Torre, hindi na. Wala na akong oras dyan. Wala na tayong panahon. Panloloko na lang yan. Hindi na ako magpapaloko. Tapos. So wala na akong mangyayaring bakbakan. Kasi ayaw na ni General Torre na patulan itong si Baste na sabi nga natin dapat fight. Ang nangyari ay flight. Kasi dapat laban, pero hindi siya, dahil nawala siya, nag-flight siya, papunta na Singapore. Kaya ganon nangyari. Ayun, hindi na yan papatulan pa. At dapat lang naman, sayang yung oras. Napakadami yung trabaho ng PNP dahil to serve and protect, Director General yan, at biniro pa nga ng ating Pangulo doon sa SONA na nababanggit yung mga champion sa sports. Ay sabi niya, may bago daw tayong champion. At binanggit niya si General Torre, kaya si General Torre natawa rin at tumayo pa doon sa Kongreso. Dahil binanggit ng Pangulo siya ay bagong champion. Kasi nga natalo at hindi dumating si Baste. Kaya si Baste kahit anong gawin niya, talo siya. Kahit anong gawin niya ngayon, tapos na yan. Hindi na siya papatulan. At itunuloy na ng Pangulo na bagong kampiyon. Antindi, ano? Pinatulan ng Pangulo, kaya nagkatawa ng pakahapon noong isang araw doon sa SONA. Di ba? Ano sabi ng Pangulo? Bagong kampiyon, General Torre. Antindi, ano ba? Ang lupit, ano So, ano po niyo masasabi sa mga isong yan? 80% ng mga Pilipino pabor na si Sara ay bigyan ng pagkakataon or sa impeachment. Magkaroon ng impeachment. Yes or no ang tanong. 80% pumabor. 14% lang ang nagno sa Okta Research Survey noong second week ng July. Okay? Mga senador, may paninindigan ba? Maninindigan pa ba o hindi na? Yan ang ating tanong. Okay? At General Torre, bida. Saludo ang marami. Dahil maraming natulungan na biktima ng flooding at typhoon sa boxing na hindi natuloy dahil sabi nila ay natakot daw. Duwag nga ba? Si Baste, tinatanong ko lang. Okay? So, ayan po ang mga nangyari. Any comment, reaction sa mga isyong mga nangyari sa ating bayan? Isyo lang, walang personalan. Pero kailangan nyo malaman ang mga nangyari at yan naman ang aking obligasyon bilang ako'y mamamahayag at bilang tayo political vlogger, himay-himayin, ipaliwanag ano ba ang nangyari at kaganapan sa ating bayan. Please like and share ng ating video.